Nagbi-blink lang. Ayan o. Yan ang indicator niya. Yan. So, kahit anong pindot natin dito sa mga pindot. Sa gabing ito ay ating tatalakayin ang isang TV. 55 inches, my view ang tatak. Ayan. 55 inches at ang model niya ay 55EX250F. Yan ang model. Ang problema nito, kanina nabuksan ko na to kaso hindi ko na video. Problema nito, nagbi-blink lang ang kanyang indicator. Ayan. Saksak ko muna. Ayan Kung makikita natin yan, nagbi-blink lang ang kanyang indicator. Ayan. Ayan, nagbi-blink lang. Ayan Ayan ang indicator niya. Ayan. So, kahit anong pindot natin dito sa mga pindutan niya, ayan. Ayan. Wala pa rin. Nagbi-blink pa rin siya. Ayan Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, susukatin natin yung voltahe. Ayan. Dito tayo sa DC. 20. Ayan. Ayan, kita. Sige. Ito isa, body ground. Dito sa body ground, kunan nato ng itong mga coil na to. Dapat may 3.3. So, walang pumapasok. Ito naman, 3.3. Wala rin. 0. 5. Wala rin. So, dito tayo sa input. Supply 12 volts dapat. Wala. 0 din. So, dito tayo sa kanyang IRK. IRK ba? Ito yung kanyang IRK. Nandito sa supply, nakalikot. So, wala pa rin. Yun, wala. So, bubunutin muna natin. So, wala po talagang lumalabas. Okay. I-discharge muna natin. Ito yung pang-discharge. So, ito ay 72 ohms na 1 watt resistor. 72 ohms. Pang-discharge lang ito sa capacitor para safety tayo. Pag ganyan lang ito. Yan spark light sa bisos. Ibig sabihin, wala na siyang kuryente. Yan yung pang-discharge natin. Para safety tayo. So, dahil nga walang pumapasok dito ng voltahe, dito tayo sa power supply mag-troubleshoot. Unahin natin itong DC. Yan, wala. Okay. Babalik natin to sa ohms. Itong primary. Susukatin natin yung primary. Yung may shorted. Ito secondary na to. Ito yung kanyang primary section. So, fuse. Ang kanyang fuse. Yan, good naman. Good. Saksak natin ulit. Ayan. Yan, nakasaksak na yan. So, makita natin dito, nagbe-blink pa rin siya. Yan, nagbe-blink pa rin. Yan. Pula. Okay. So, ngayon, dito, susukatin natin yung voltahe na primary. Dapat ito ay may 360 volts DC. 400. May 400 nga. Okay. Stable. Stable siya. Yan to 399. So, yun yan. 399. So, ibig sabihin, good ang AC. So, punta tayo dito sa secondary. Itong ground natin, body ground. Dapat may 12 volts. Wala. Wala rin. Wala rin. Wala. Ito naman, wala. So, ibig sabihin, ang problema nito, yung kanyang power supply. Bunutin natin ulit. Okay. So, bunot natin. Discharge natin ulit. Yan, wala na kuryente yan. Isang beses lang. Check natin ang kanyang ratio or power supply board.
Kaya siya hindi makapag tuloy-tuloy yung supply dahil maring may naglilik dito na pisa, either capacitor man o diode o resistor. Safety na tayo dyan, wala nang kuryente yan kasi nga na-discharge na natin. Okay. Set natin to sa ohms. Ng tester, ohms, 200 ohms. Ayan, ito yung kanyang primary section. Ito yung kanyang primary section. Galing sa core, dumaan ng fuse. Tapos, dumaan ng transformer. Tapos, transformer, tinatanggap yan ng bridge type diode. Ito yung kanyang EC. Ayan. Kung titestera natin yan dito, konektado yan. Ayan. Ayan o. Ayan o, konektado siya. Ayan. Tapos ito namang isa. Ito namang isa. Ito naman. Yan na ito. Dito naman. Konektado yan din yan dito. Ayan. 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 Konektado siya. So, bali, ibig sabihin, walang shorted dito. Ayan. Walang shorted to. Ito yung positive, negative ng bridge type diode. So, ito yung positive ng bridge type diode. Ito. Tinatanggap yan ng fuse. Isa pang fuse ulit. So, ayan. Load naman, oh. Load naman. Okay. Load naman siya. So, ito yung kanyang filter capacitor. Saan ba yung filter? Ito. Ayan. Okay, ito yung kanyang filter capacitor. So, na-reading naman tayo kanina dito. So, ibig sabihin, good yan. So, confirm natin na itong kanyang primary section or high voltage hot. So, walang problema. Dito tayo sa secondary. So, secondary tayo. Ito yung secondary ng diode galing sa transformer. So, yun, wala. Saan siya lang gamay? Kailangan na. Tapos yan na. O, sige. Yan, o. So, ayun yan. Okay, good naman siya. Reverse natin. So, good na 75.2. Okay, good naman siya. Ito naman. Ayan, o. Makikita natin, o. Sagad siya. 0.4. Ibig sabihin, shorted po yan. Pag ididikit natin to, ang reading niya ay 0.4, 0.3. Ibig sabihin, shorted. Reverse natin. So, ang reading niya ay 0.4 din. So, ibig sabihin, shorted ito. Testira natin din ulit itong iba. So, good naman. Wala namang reading. 97. Wala naman. Okay. Good. Dito lang nakita natin shorted. Ito ay diode ng 12 volts. 12 volts na diode na galing sa chopper. So, palitan natin itong isang traso na to. Yan, tanggal na natin. So, testera natin. Testera natin ulit. Ayan, 0.5, 0.4. So, reverse natin. Meron pa rin. Yan, 0.4 pa rin. So, shorted po ito. Ang number dito ay SR3200. SR3200. Hindi makita. Medyo madilim. Pasensyahan mo na. Basta basahin ko na lang. SR3200. Papalitan natin yan ng SR400.
5,200. Medyo mataas siya. Medyo mataas ang ipapalit natin. Mas matibay. Okay. Okay natin ang testiran muna natin kung shorted pa ba. Para sigurado. Mahirap na. Baklas na naman ulit pagka meron. So, wala na shorted. Oh. Ayan. Normal na. 97. Normal na. Wala na siya shorted. Kailangan yung tornilyo natin para yung kanyang ground, may body ground, konektado lahat. Testing natin ulit. Testing natin. Alisin muna natin to. Alaman natin kung anong result. Ayan o. Kung makita mo, wala na siyang blink. Steady na siya pula. Ngayon, pipindutin ko ang power. Wala yan. Yan, nag-green na. Yan, umilaw ng backlight. Yan, tingnan natin ang display. Ayan, lumabas na ang my view. Kaya lang, may problema ang panel. Pero okay na ang kanyang plan. May problema lang ang kanyang panel. Ay, okay, alam ko na. Ang shorted dito sa, may problema itong side COF. Yan. Yan. So, good ang board. Yan. Yan. Medyo delay dito banda. So, titingnan natin, medyo delay dito. May pula. Dito clear. So, ibig sabihin, nagproblema ang kanyang side COF. Okay na po. Ay, hanggang doon lang po ang ating video.